Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang saro, ay nihayag ninyo ang magamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya ang sino mang kumain ng tinapay o uminom ng saro ng Panginoon na di nararapat, ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Dapat siyatatin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom ng saro. Sapagkat ang kumakain at uminom ay kumakain at uminom ng habol sa kanyang sarili kung hindi niya kinikilala katawan ng Panginoon. Tayo po yung bukod at magalangin. O Diyos, Ama ng mga pangkalihan sa lahat, Panginoon, pinagulubos ng papasalamat, muli at pinagulubos sa amin ng pagkakataon ito, upang alalahanin namin ang katapilangan ng iyong anak sa Kristo Jesus. Narito, Panginoon, hawak ng mga lingkod, ang katas ng bukas na sumisimulo sa mundo, at ang tinapay ng pangibadura na sumisimulo naman sa kanyang katawan. Dalangin namin, Panginoon, na basbasan niyo ang mga pangkalihan ito, at ang bawat isa po sa amin at pagkalutin po sa amin na kapatawaran sa mga pagkakasala at hindi na yung dapat kami sa lahat ng ay maging kalakasan din na anong parang palagay ito. Ito po aming sasama ng dalangin sa kanan po ng anak at Kristo Jesus ang tagapagligtas. Amen. Tawanan po tayo para sa bagan sa mga banal. Kung muli babasa ng talata sa 1 Corinthians chapter 16 verses 1 to 2. Ngayon tungkol sa ambagan sa mga banal, ay gawin din naman ninyo dahil inutos ko sa mga iglesia ng Galacia. Tuwing unang araw ng isang linggo, ang bawat isa sa inyo ay magbubod na magsikap ayon sa kanyang inihawa upang huwag nang gumawa ng mga ambagan sa pagpalento. At umitik na natin ang count your blessings. When upon life billows you are tempestuous. Ready? Sing. When upon life's billows you are tempestuous, when you are discouraged, thinking all is lost, count your many blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord hath done. Count your blessings, name them one. Narito po kami sa pusong papasalamat sa lahat po ng biyaya at pagpapala na patuloy niyo binibigay sa amin. Higit sa lahat po nun, sinapasalamatan po namin na buhay at kalakasan at nagagawin po namin sa mga oras na po. Patuloy namin dadalangin, Panginoon, ang mga salapi na nagpapagagat, naway magkano dito sa pagpapalaganap ng mga salita, hindi sa pagpapagad ng bahay sa bahay nito. Dalangin din namin na makatulong ito sa lahat po namin na kailangan ng mga relasyon, Panginoon. Hiniling din namin, Panginoon, sa mga sulit na araw na
Ingatan niyo po kami at gabayan. I-provide niyo po sa amin ang aming pangailangan sa mga pisikal na pangailangan. At ngayon din ay hiling namin at pagkaroon niyo po sa amin ang kapayapaan sa aming puso at isip. At sa mga bagay po na hindi na masambit ang iyong mga labi, ay patuloy po namin hinihiling ang mga salamatan. Sa ngalan po ng anak na si Kristo Jesus na magkakaligtas, ngayon at pakailanman. Amen. Muli po tayong ipagsalamat sa lahat ng mga kapatid na dumalo sa araw na ito. Nawa ay naging maayos ang ating mga buhay sa mga nakaraan na araw dahil sa bagyo na dumaan. Ano po? Meron po kayong katanungan tungkol sa ating mga paksa. Sige po, Brother Emma. Ako lang ay paliliwanag tungkol sa nag-asawa. Kasi noong araw, bago ka makapag-asawa, ay mamimiyanan ka muna. Yung ibig sabihin, mamimiyanan, yung ibig sabihin, magpapakahirap mo muna sa magulang bago mo ligawan. At kayo obserbahan ng magulang kung anong klaseng may ugali ikaw sa magiging asawa ng kanyang anak. Minsan, pagiging maniligaw sa lupit ng mga magulang ng araw, ito, babae, tatayo siya doon sa gitna, doon siya auto, dito ka, dito yung babae. Paano ko makapagsalita sa kanya kung magulang ka na ito siya? Napakasakit, napakahirap. At kung ano gagawin mo, ito ang nangyari na sa akin yan eh. Nung ako yung nagligaw sa, ako naman hindi pa nag-apply ng Philippine Navy, ng military. Ay, ngayon ang ginagawa ko, may naligawan ako. Kamukha ni Nora Olor. Walang imahat. Pero nung ako mag-apply na sa Navy, nalimutan ko na siya. Ibig sabihin, sumusunod ako, binabasket ng mother ko. Ayaw pa talaga ako sunod. Hindi ko rin siya laging asawa. Laging katipag ko lang siya. Yung karelasyon. Pero magkalelo kami. Hindi ko din siya naging asawa. Hanggang ako nag-apply ng military, hindi na kami nagkatuluyan. Ngayon, ang pagkakahirap sa pagka-naliligaw sa ngayon, iba na. 1 linggo, 2 linggo, magpatas na. Hindi pa sila nagkatitigil lang. Noon ay mahawak mo lang ang kamay at nakita ng magulang. Talagang pakakasal mo na. Mahirap yun. Ngayon, ang karamihan kasi ngayon nagsilipin para makita nila ang bawat isa. Kasi mahirap ang mag-aasawa. Katulad nung nakita ko, ang babae pasapasa. Nakita ko kay Tulpo, nagsusumpong. Pasapasa ang babae. At maraming mga sugat, maraming anong ginagawa. Pati nasabi ng babae, paano ko hindi ko iwalayan yan? Ay ako'y gigilitan na liig. Tinaw ko silip, gigilitan na liig. Yung pala laki yan sa siyabo. Nagbabato. Kaya ang mga pag-iisip, hindi maganda. Ngayon Brad, 3 days muna. Oo. Kaya ngayon, ginagawa niyo rin ba? Nagre-review niya sila. Ano na kaysa yung bawat isa? Pero ang problema, di ba kasalanan nagsasabi? Nagsasama na sila kagad. Oo. Kaya, ako nga nag-iba rin ang pangalan ko. Ako dati si Pilimon po. Ngayon ay si Hernan ako. May alias pa, alias Calboro. Kaya mo, mga kapatid, yan po ang pag-aasawa, hindi, sabi ng matatanda, hindi parang kanin, ay sinubukot kinapasok, pwede mo luwa. Ang pag-aasawa, hindi magtiis habang buhay. Kasi sabi ng Panginoon, kasalanan ng maghiwalay, mga lunya at mag-asawa na iba. Pag kayo naghiwalay, magtiis ka. Huwag ka na mag-aasawa. Kaya, pupunta sa pagpapamahalin mo. Kasalanan malaki, para maldoman.